Dapat mga kaibigan, humingi kayo ng authorization letter sa bibilhan nyo ng motor. Yung first owner mga kaibigan, dalawang authorization letter ang hingiin ninyo sa first owner o doon sa binili nyo ng motor na second hand. Magagamit ninyo yung dalawang authorization letter. Pag-usapan po natin yan mga kaibigan kung bakit dalawa ang sinasabi ko na hihingiin nyo na authorization letter kapag bumili kayo ng second hand na motor na walang plaka at syempre lalo na kapag Xerox ang inyong nabili. Una mga kaibigan, ganito po yan. Kung Xerox ang nabili nyo, kasi wala tayong choice talaga at Xerox ang nabili ninyo, pero sabi niya siya yung first owner at makikita mo naman doon sa ID at saka syempre doon sa nakalagay sa ORCR kung siya talaga. Humingi po tayo ng authorization letter na pwede po natin gamitin ang motor niya para po maiwasan natin yung mga iba't ibang problema na madadaanan natin sa kalsada. Halimbawa po, merong checkpoint na sobrang higpit, hindi po nila tinatanggap yung open deed of sale. Diba? Minsan ganun. At nagkakaroon ng issue kung wala tayong authorization letter. Iba't iba po ang pagpapatupad nila ng batas. Hindi po pare-pareho. Yung iba po, pinapayagan hanggat basta ito po ay hindi expired ang ating ORCR. Pero yung iba, hinihingian po talaga ng authorization letter. Minsan, real talk, kapag bumibili tayo ng second hand na motor, ang binibigay lang po sa atin ay yung open deed of sale. Pero minsan ganon, minsan hindi. Pero kung ako din lang naman mga kaibigan, mas maganda magkaroon po tayo ng deed of sale ng first owner tsaka po sa akin o yung kung sino yung bibili. At after ilang days lang po, mas maganda, ipanotaryo na po ninyo yan para kung sakasakali po na magkaroon ng checkpoint at mahigpit yung checkpoint, ay pwede nyo pong ipakita ang inyong deed of sale na nakanotaryo. Sa ganung part po, hindi po tayo masisita ng checkpoint. Pero kung wala po tayong deed of sale na nakanotaryo, mas maganda meron po tayong authorization letter galing sa first owner. So, yun ang pinupoint po natin mga kaibigan doon sa ating hinihinging authorization letter. Ngayon, pangalawa naman mga kaibigan ay yung hihingiin pa natin na authorization letter na tayo ang pwedeng kumuha ng kanilang plaka. Kasi nga po mga kaibigan, hindi pa ito nakapangalan sa atin at nakapangalan pa ito sa first owner. So, yung first owner lang po talaga ang may karapatan na kumuha ng kanyang plaka kasi kanyang motor yun. Pero dahil nga ibinenta na sa atin o sa inyo, mas maganda humingi po tayo ng authorization letter na binibigyan po nila tayo ng rights o ng karapatan na tayo na yung kukuha ng plaka ng motor niya. Sa ganitong paraan mga kaibigan, mas mabilis nating makuha ang ating plaka kung available na ito sa LTO o kaya sa mga kasa. Ngayon, may isang tanong naman na sabi niya, pwede ba na tayo ang kumuha ng plaka mismo sa main branch ng LTO or sa mga LTO? Mga kaibigan, pwede po yan. Kung kayo yung owner o kayo yung pinagbentahan ng motor, pwedeng-pwede po yan mga kaibigan. Basta makipag-coordinate po tayo ng maayos sa kasa na kayo po ang kukuha ng plaka ninyo doon sa main branch. Ang main branch nga po pala mga kaibigan ng Calabarzon o Region 4A ay sa Lipa, Batangas. Okay? So yun lang mga kaibigan, nagbigay tayo ulit ng tips para hindi po tayo mahirapan sa checkpoint at pagkuha ng plaka. Kailangan kumuha po tayo ng authorization letter na pwede natin gamitin ang motor niya. At syempre, humingi din tayo ng authorization letter na tayo yung kukuha ng plaka ng motor niya. Kasi nga po, ito ay binili natin sa kanya ng second hand. Okay? So, yun lang mga kaibigan. Ingat po tayo palagi. Bye-bye! Thank you!